pag-usapan po natin, ano ba talaga ang mission natin, bakit tayo nandito? Minsan kasi, pag hindi alam nila yung mission nila, parang tinatamad. Parang, di bale, may next Sunday pa naman. Parang hindi priority, may mga ganun po. Sana walang ganun po dito. Pero yun po ay isa sa mga pag-uusapan po natin, yung mission. Ano ba yung mission natin? Okay? So, bago ang lahat, tayo po ay manalangin. Panginoon, muli kami na nagpapasalamat sa isang pagkakataon na inyong pinagkaloob sa amin. Salamat sa presensya ng bawat isa. Salamat, Panginoon, dahil sa pagkakataon ito, pag-uusapan namin, pag-aaralan namin ang inyong banal na salita. At maraming salamat po. Sa namin, pinagkakatiwala ang lahat sa pamamagitan ng aming Panginoon. Amen. So, gusto kong buksan nyo ang Biblia nyo dito sa 2 Timothy. Chapter 2, verse 2. 2 Timothy, chapter 2, verse 2. Verse 2, and the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to a faithful man, who shall able to teach others also. So kung mapansin niyo yung word a faithful man, who shall able to teach others. So meron siyang idea of yung responsibility, no? Meron siyang idea of responsibility of passing the responsibility. And then, ang nirequire dito, a faithful man who shall able to teach others. Idagdag natin yung 1 Corinthians, chapter 4. 1 Corinthians chapter 4, 1 to 3. Verses 1 to 3. Let a man so account of us as of the ministers of Christ and stewards of the mysteries of God. Moreover, it is required in steward that a man be found faithful. And verse 3, but with me, it is a very small thing that I should be judge of you, or of man's judgment. Yet, I judge not mine own self. Mapansin niyo sa verse number 1, let a man so account of us as of the ministers of Christ and stewards of the mysteries of God. Then sa number 2, kung mapansin nyo, it is required in stewards that a man be found faithful. So, ano po ang punto? Ano po yung gusto natin na pag-uusapan? Tayo po ay tinatawag ministers of God. Ang mga believers tinatawag na ministers of God, and then it is required bilang stewards that a man be found faithful. So paano nyo i-describe yung isang taong may katapatan? Paano nyo i-describe yung taong matapat? Paano nyo i-describe yung taong faithful? Meron bang commitment doon? Yes. Pag sinasabing stewards, anong ibig sabihin nun? Yung pinagkatiwalaan. At yung pinagkatiwalaan na yun, ay dapat siya ay faithful. Okay? Mayroong isa pa na i-consider natin sa Acts 17:11. Acts chapter 17.
verse 11. Ano pong sinasabi? There were more noble than those in Thessalonica. In that they received the word with all readiness of mind, and searched the scripture daily. Ayan, search. Napansin yung last phrase. And search the scriptures daily. So, bilang ministers, mayroon bang accountability? Mayroon bang mission? So, ang tawag kasi sa atin, after na tayo ay na-save, ang tawag sa atin ay ministers. Anong sinasabi sa Ephesians? Ephesians 2, 8 hanggang 10. Ephesians chapter 2, 8 hanggang 10. Sige, para For by grace are ye saved through faith, and that not of yourself. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Then 10, for we are his workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. right? So after na pagkatapos na tayo naligtas, sa verse 10, we are His workmanship. So mayroon ng mission. We are His workmanship created in Christ Jesus unto good works. So mayroon ng mission. Hindi pala, ibig sabihin pag ikaw ay naligtas, ay wala ka ng function. Wala ka ng gagawin. Wala ka ng tinatawag na accountability. Mayroon po. Kasi, ang disenyo natin sa verse 10, we are His workmanship created. Ang ganda, no? After na tayo naligtas, we are created to do good work. We are His workmanship. Anong ibig sabihin na we are His workmanship? May ginagawa o wala? Meron. Then sabi nasa natin sa 1 Corinthians 4:1-3, tayo ay tinatawag na faithful steward. Dito sa 2 Timothy 2 verse 2 ay mayroon pong tinatawag process of tinatawag na multiplication. Anong proseso doon? Kasi nga, commit daw to a faithful man who shall able to teach others. So mayroon pong mayroong commitment na kasama doon. Sa Acts chapter 17:11, kailangan po yung scripture pag-aralan. Kasi hindi ka pwede na makapagturo kung hindi mo alam yung scripture. At isa pa, hindi ka rin pwedeng makapagturo sa scripture kung hindi ikaw ay nanampalataya or hindi ikaw ligtas. So ano ang kailangan? Dapat ang isang tao ay alam niya na siya ay ligtas. Aralin ang Biblia. Okay? And then, pag napag-aralan yon, siya ay magiging steward. Marami po na mga sinasabi ang Panginoon sa Biblia. Before the cross, mayroon siyang inutusan. Okay, ito yung example, ito yung cross. So bago po dyan, bago po namatay ang ating Panginoon, bago namatay ang ating Panginoong Hesus, inutusan niyo itong 12. Kumbaga, mayroon silang mayroong ipinagkatiwala ang ating Panginoon. So, ibig sabihin, mayroong mission ang mga apostles. So, Christ commission, okay? Before
before the death of Jesus Christ, mayroon silang mission. Sa Mateo 10, 5 to 8. Ano pong mission? Ito kasi, kailangan nating alamin paano natin malalaman yung mission natin. Katulad ba ng mga apostles ang mission natin? So, ito po ay aalamin natin dahil bago namatay ang ating Panginoong Hesus, pumili siya ng mga apostol at ikinumisyon. Pakibasa po ang Mateo 10, 5 to 8. Ano ang mission ng mga apostles? These 12 Jesus sent forth and commanded them, saying, Go not into the way of the Gentiles, and into any city of the Samaritans enter ye not, but go rather to the lost sheep of the house of Israel. And as ye go, preach, saying, The kingdom of heaven is at hand. Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, and cast out devils. Freely ye have received, freely give. Okay, thank you. So, napansin niyo sa verse 5, this 12, ibig sabihin, ito po yan, yung mga apostles. Yung pangalan ng mga apostles, backward lang po kayo sa verses 2 hanggang 4, doon niyo malalaman yung pangalan ng mga 12 apostol. At ito yung mission. This 12 Jesus sent forth and commanded them, saying, Go not into the way of the Gentiles. So mayroon silang specific na pupuntahan at mayroon silang group of people na hindi nila pupuntahan. Ano po yung grupo na yun? Gentiles. Okay? So, ang pupuntahan nila ito, Israel. Ang hindi nila pupuntahan ay Gentiles. Tama? Doon sa verse, kung mapansin nyo, ang mission nila, so, clear sa kanila yung mission. Okay? Clear ang mission ng mga apostles, ito ang pupuntahan nila, yung mga Gentiles ay hindi. Go not into the way of the Gentiles, and into any city of the Samaritans enter ye not, but go rather to the lordship of the house of Israel. So ang mission ay mga Israelites. Kailan? Bago namatay si Jesus. Kumbaga, commission before the crucifixion of Christ. I-commission before the crucifixion of Jesus Christ. Ang mga apostles, inutusan na pumunta sa lugar ng mga Israel o doon sila mangaral sa mga Israelites at pinagbilinan, huwag kayong pumunta sa lugar ng mga Hintil. Malinaw ba sa kanila ang mission? Ano ang gospel? Ang gospel po, ano ang gospel na kanilang ipinapangalan sa time na ito? Sa verse, basahin niyo yung verse 7 and 8. Tungkol sa verse 7, and as ye go, preach, saying, the kingdom of heaven is at hand. Habang ipinapangaral nila yung kingdom, ano po ang nasa doon? Ano yung gagawin nila habang ipinapangaral? Yan, heal the sick. And then, cleanse the lepers. Yan, mayroon pa silang raising the dead. Raise the dead. And then, Cast out devils. ang dami, no? Cast out demons, tama? Freely you have received. Ayan. So yung mga 12 apostles, ito yung mission nila habang ipinapangaral ang kaharian ito, kasama lagi ito. Nagpapagaling sila ng mga may sakit.
And then cleanse the lepers, raise the dead, and then cast out devils or demons. Ibig sabihin, ang gospel na ito, pag ipinapangaral, laging kasama ito. Yung mga apostles, balik na kayo sa verse 1, chapter 10, para maging malinaw sa atin na ang mga apostles, sila yung binigyan ng kapangyarihan to perform katulad nito. Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out devils, or cast out demons. Pakibasa yung Matthew 10:1. And when he had called unto him his 12 disciples, he gave them power against unclean spirits, to cast them out, and to heal all manners of sickness, and all manner of disease. Ayun. Sino po? Ilan sila? 12. Sila yung may authority na mag-perform. Sila yung binigyan ng kapangyarihan na magpagaling ng mga may sakit. Cleanse the lepers, raise the dead, cast out demons. So, habang ipinapangaral ko ang gospel na ito po yung nilalaman. Ito yung content ng gospel of the kingdom. Yung laman ng gospel of the kingdom, isa po ito. Aside from na si Jesus ang king, aside na si Jesus yung king of the Jews, and then believing in Jesus' name. So ito po yun pag sinasabing gospel kingdom or kingdom gospel, ito po yung ni-record before the death of Jesus Christ. Ulitin ko, bago siya namatay, ipinapangaral ang kingdom gospel, ikinomision ng mga apostles sa mga Israel, at habang ipinapangaral nila, dapat silang mag-perform ng mga milagro. So ibig sabihin, Pas, yung 12 lang ang binigyan ng kapangyarihan. Ayon sa verse 12. Okay, ayon sa verse Matthew 10:1, 12 apostles. Hindi yung mga pastors ngayon. Wala pong mabasa sa Bible na ang mga pastor ay binigyan ng power. Ang nandito po, 12 apostles. And when he had called unto him his 12 disciples, he gave them power against unclean spirits, to cast them out, and to heal all manner of sickness and all manner of disease. Sino po? Yung mga 12. Yun yung na-mention sa scripture, yung mga 12 apostol, habang ipinapangaral nila ang tungkol sa kaharian, ay kailangan nilang mag-perform ng mga ito habang ipinapangaral nila ang tungkol sa paghahari. Okay? Si Jesus Christ, siya yung King of the Jews, at by believing His name, ang tao po ay maligtas. Particular ito po. Kasi ang mission nila Israel. Maging si Jesus Christ, sa Mateo 15:24, ang kanyang mission ay sa Israel lang din. Pakibasa. Matthew 15:24. Sabi niya po dito, but he answered and said, I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel. So malinaw, maging ang ating Panginoon. Kaya nga, hindi niya pwedeng i-contradict yung mission niya, kasi maging si Jesus Christ, bago siya namatay, ang kanyang mission ay sa Israel. Kaya nung pumili siya ng 12, dapat parehas sa Israel din ang mission. So, noong panahon ni Jesus Christ, ay yung mga hintil ay hindi po sila tawag dito, hindi po sila pinupuntahan
ng mga 12 at saka si Jesus Christ. Hindi po, kasi malinaw po sa kanila yung mission. So, kumbaga, yung marching order, dapat hindi nila pwedeng ibahin. So, sa panahon po yun, karamihan na maliligtas ay Israel. Yes. Ilan lang ang Gentile. Paano maligtas ang Gentile dyan? At dito po, proselyting. Ibig sabihin, ang Gentiles mismo ang maglakas loob lumapit sa Israel para sila ay magpaka-Israel. Hindi ibig sabihin, sila ay magpa-convert dahil mayroong nangaral sa kanila, kundi sila ay magpa-convert dahil sa mga ginawa ng ating Panginoon at yung mga milagro na naganap sa mga Israelites. Ibig sabihin, ang Gentiles ma-convert, magpaka-Israel sila or magpa-proselyte. Ibig sabihin, Gentile convert. Ang tawag doon, proselyte. Pero hindi ibig sabihin na sila ay pinuntahan ng mga 12 apostol pangaralan. Hindi. Pupunta lang sila doon, magpa-convert. Ang tawag doon, proselyte. Baka yung iba pa, hindi pa nila alam kung sino yung mga Gentiles. Pag Gentiles outside the 12 tribes of Israel, may 12 tribes ang Israel, anak ni Jacob. Kung basahin niyo po yung Exodus, lalo na doon sa last part ng Exodus, maging sa Genesis, last part ng Genesis. So, 12 tribes of Israel, sila lang po yung pinili ng Panginoon sa time na ito. Outside, sa 12 tribo ang tawag Hintel. Ang tawag sa atin Hintel. Bakit? Hindi tayo kasama sa 12 tribo ng Israel. Nakuha niyo? 12 tribes of Israel. 12 tribo ng Israel, babalik kayo dun sa anak ni Jacob. Sino yung ama ni Jacob? Si Isaac. Sa Isaac, father ni Isaac ay si Abraham. Hindi ba sila ang ninuno natin, Pastor? Bakit ito? Hindi. Hindi natin ninuno. Huh? Okay? Ang Israel ay galing kay Kay Adam at Eve. Abraham. Abraham. Pero yung anak ni Noah, Abraham. doon nanggaling lahat. Then yung mayroong division of people. Yung division of people, nung pumili ang Panginoon ng tao na kanyang pinangakuhan yung lahi. Si Abraham. Si Abraham ang pinangakuhan ng Panginoon. At itong si Abraham ay nanganak kay Jacob, at Jacob to, ito na, Israel. So, yung mga Gentiles, ibig sabihin outside kay Abraham ay identified as Gentiles. Okay, identified as Gentiles. Kasi, nung pumili na ang Panginoon ng isang group, ang tawag dito Gentiles. So, kailan ito nangyari? Nung na-divide ang tao. Kasi ang tao na-divide sa Genesis 11:1-8. Nung na-divide ang tao, doon po na-describe na may mga hintil. Kasi noon, isang bayan lang. Kailan po na-divide? Na-divide during the time of Noah. During the time of Noah, doon sa flood, after the flood, sa Tower of Babel, kasi ang nangyari po, yung utos ng ating Panginoon sana, ang mga tao ay mag-replenish the earth and subdue it. Ang ginawa sa generation ni Noah, ay nasa isang lugar lang po sila at gumawa sila ng malaking tore na gusto nilang abutin ang langit. Pero hindi yun ang utos ng Panginoon. Kaya ang ginawa ng Panginoon ay dinivide yung dialect. Kaya ang dialect po nag-start
sa chapter 11 yung na-divide. Kasi isang dialect lang dapat noon. Kaya yun yung reason kung bakit mayroong iba't ibang dialect ngayon. Bakit? Dahil dito po. Basahin yung Genesis 11, 1 to 8. Na-divide yung dialect. And the whole earth was of one language, and of one speech. And it came to pass, as they journeyed from the east, that he found a plain in the land of Shinar, and they dwelt there. And he said one to another, Go to, let us make bread, and burn them truly. And they had bread for stone, and slain had they for mortar. 4. And he said, Go to, let us build us a city and a tower, put up minutes unto heaven, and let us make us a name, lest we be scattered abroad upon the face of the whole earth. 5. And the Lord came down to see the city and the tower which the children of men builded. 6. And the Lord said, Behold, the people is one, and they have all one language. And this they began to do. And now nothing will be restrained from them, which they have imagined to do. 7. Go to, let us go down and there encounter language. And language, okay, that they may not understand one another's speech. 9. So the Lord scattered them abroad from thence upon the face of all the earth, and they left off to build the city. Ayan. So, malinaw. Dito po nag-start yung iba't ibang dialect. Sa chapter 11 ng Genesis. Ang reason po kung bakit ginawa ng Panginoon para ma-stop yung pag-build nila. At after nung na-divide, na-scattered na sila, ang Panginoon pumili na lang ng isang tao. At doon siya nangako. Kaya sa chapter 12, verse 1 to 3, Now the Lord had said unto Abraham, Get thee out of thy country, and from thy kindred, and from thy father's house, and to land that I will shew thee, and I will make of thee a great nation. So yun na yung promise ng Panginoon, pero sa isang tao lang. Na sa kanyang lahi, magiging blessing dito. So ibig sabihin, ang Israel ay magiging blessing sa mga Gentiles ayon sa covenant ng Panginoon kay Abraham sa time na ito. Okay? So ganun po ang nangyayari. Kaya, ang Gentiles, ulitin ko po, ang tinatawag na Gentiles, ito po ay a group of people, product nung na-divide sila, at ang Panginoon pumili na lang ng isa, at nangako siya, at ito po, ang Israel na tinatawag great nation. Okay, and I will make of thee a great nation, and I will bless thee, and make thy name great, and thou shalt be a blessing. Ito po, magiging blessing sila dito. Magiging channel of blessing ang mga Israel sa mga Hintil. Yun po yung covenant ng Panginoon kay Abraham. So ulitin ko po, pag sinasabing Gentiles outside the 12 tribes of Israel. Bakit po hindi na great nation yun ng Israel? Ngayon po, hindi na po yan, after the cross, nagbago yung program. So hindi na, mamaya malalaman natin kung bakit. Okay, kasi dito po, ang issue pa muna is yung bago pa ang cross. Mamaya malaman natin anong nangyari sa Israel. At ano ang naging mission natin. Kasi dito, wala pa tayong mission. Bakit? Ang focus ng Panginoon bago siya namatay, Israel. Bago namatay ang Panginoon, ang focus, Israel. Okay? Ganun po ang scenario dito po. So, Pastor, yung mga Gentiles doon, walang Panginoon, parang gano'n. Ang mga Gentiles noon ay sumasamba lang sila kahit ano-anong ginudjust nila. Okay? Sinasamba nila araw, nature, kung ano yung mga sinasamba nila. Ang mga apostles, 12 apostles representing the 12 tribes of Israel,
Kasi later on, pag ang Panginoon ay maghahari sa Israel, itong 12 apostol ay magiging judges sila, judging the 12 tribes of Israel according to Matthew 19:28. Pakibasa niyo po, Mateo 19:28. Okay? So yung mga 12 apostles ay magiging judges sila pag ang Panginoon ay maghahari. Kasi yun naman po ang mission. Okay? Ang Panginoon ipinadala para maghahari sa mga Israelites. Pumili siya ng 12 representing the 12 tribes of Israel. And then the 12 apostles, ayon sa binasa natin, ay magiging judges. Judging the 12 tribes of Israel. Okay? Judging the 12 tribes of Israel. Itong mga 12 apostles. Pag ang Panginoon ay mag-aari. So, ulitin ko po, mayroong mission. A commission before Christ's crucifixion. Ang focus nila sa nation. Sa nation lang. Hindi kasama itong mga Gentiles sa kanilang mission before Christ's crucifixion. Pero nung namatay ang ating Panginoon, tapos nung siya nag-resurrect, nag-commission ulit siya. Okay, sa Mateo 28. Mateo 28:19, kumbaga, commission after His resurrection. Dito naman, commission before His crucifixion. Okay, Mateo 28:19. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit and the Holy Ghost. Okay. So dito po, kung i-compare natin, i-commission before His crucifixion, ang utos sa nation Israel. Sinong inutosan? Mga apostles, 12 apostol. Pero after His resurrection, nagbago. Kasi nations. Dito, nation. Nakita niyo yung kaibahan? Nations. Pupunta sila sa lahat ng bansa. Mayroon pong changes dito po. Nung hindi pa namatay ang Panginoon, ang focus nila, Israel. Pero nung after the resurrection of Christ, lumawak yung kanilang mission. Naging all nation. Okay? Pero, mayroon silang starting point. Sa Acts 1:8. Acts 1:8, mayroon silang starting point. Pakibasa. Acts 1:8. But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witness unto me, both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. So, dito po, after His resurrection, ang mission nila lumawak, pero mag-start sila muna sa Jerusalem. Mag-start sila sa Jerusalem, and then after that, mag-move sila saan? Sa Judea. And then after Judea, mag-move sila doon sa Samaria, and then last na ito. At least mayroong pag-asa. Bakit? Kasi ang mga Gentiles, pupuntahan nila pag lahat ng nasa Jerusalem, Judea, Samaria ay naging believers or na-convert, last na itong mga Hintel na kanilang pupuntahan. Ngayon, ang kanilang ipinapangaral pa rin ay tungkol sa kaharian. Ito pa rin. Kasi, ang inutusan ng ating Panginoon, ganun pa rin yung mga apostles. 12 apostles. So, dito po sa time na ito, 12 ulit sila.
Kasi si Judas ay napalitan. Kasi kailangan pong 12. Kailangan pong 12 kasi yun nga, ang pinaka-focus nila is the 12 tribes of Israel. So dapat 12 pa rin ang mga ngaral after the resurrection. At ang pumalit kay Judas ay si Matthias. Basahin natin muna yung Acts para malaman nyo na napalitan si Judas 23 hanggang 25. Sige. And they proposed to Joseph called Barsabas, who was surnamed Justus, and Matthias. And they prepared and said, You, O Lord, who knows the hearts of all, show which of these two you have chosen to take part in this ministry and apostleship, from which Judas by transgressions fell, that he might go to his own place. Hanggang 25? Apo. Okay. So, sino po ang naipalit? Si Matthias. Matthias. Okay? Then sa verse 26, and they gave forth their lots, and the lot fell upon Matthias, and he was numbered with the 11. So, nagiging 12 ulit. Okay, after the resurrection ng ating Panginoong Jesucristo, ikinumission ulit niya yung mga apostles, mayroon ulit silang mission, lumawak yung kanilang mission. Dito po, ang kaibahan, bago siya namatay sa nation Israel, pero after his resurrection, mayroon pong changes dahil ang kanilang mission ay lumawak. Okay? Lumawak yung kanilang mission at ang gospel pa rin nila is about kingdom. Ito pa rin. Yung tungkol pa rin sa kingdom, kanilang ipapangaral. At ganun pa rin, mag-perform pa rin sila ng mga miracles. At may mga na-additional. Basahin natin yung Mateo. Okay, doon tayo sa sa Mark na lang muna, sa Mark. Mark 16, 15 hanggang 18. Sige. Mark 16. And he said to them, Go into all the world and preach the gospel to every creature. He who believes and is baptized will be saved, but he who does not believe will be condemned. Hanggang 18. And these signs will follow those who believe. In my name they will cast out demons, they will speak out new tongues, they will take up serpents, and if they drink anything deadly, it will by no means hurt them. They will lay hands on the sick, and they will recover. Okay, mayroong lay hands, di ba? May mga nadagdag at saka yung mayroong raise the dead, nandun pa rin yan. Speak with new And then tongues. yung kahit uminom sila ng poison, And if they drink anything deadly, yung mga poison, kahit uminom sila, hindi sila maapektuhan at marami pa dito po. So, ulitin ko po, after his resurrection, ikinommission niya yung mga apostles pumunta sa lahat ng bansa at ipinapangaral pa rin yung tungkol sa kaharian ng ating Panginoon. At habang sila ay nagtuturo, kasama po ito, okay, kasama po ito sa kanilang pangaral at yung sa pangalan ng Panginoon. Okay? So, ganun din dito, ipinapangalan din nila yung sa pangalan ng Panginoon at ganun lang din dito. At ito pa ang matindi kasi sa pangalan ng Panginoon, sila ay makapagpagaling sa time na ito. Pakibasan yung Acts 3:6. Acts chapter 3 verse 6 na sa pangalan ng Panginoon ay
kaya nilang pagalingin yung taong may sakit. Then Peter said, Silver and gold have I none, but such as I have give I thee. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Alright. So, sa pangalan ng Panginoon, ay mayroon pong healing na nangyari. Mayroon pong miracle. Kaya sabi niya, Peter said, Silver, gold have I none, but such as I have give thee in the name of Jesus Christ of Nazareth. Rise up and walk. So, yung taong may kapansanan ay natulungan. Okay? Siya po ay gumaling, siya ay nakalakad. At dito sa Mark 16, balikan lang po natin saglit. Mark 16:15. Dito sa verse 15, and he said unto them, go. Yung pinagsabihan dito, yung mga apostles, to all the world and preach the gospel to every creature. Then, while preaching, he that believeth and is baptized, sa mga naniniwala, okay, ay bautismuhan. Or he that believeth and is baptized shall be saved. Ibig sabihin, magpabautismo sila para maligtas. And shall be saved. But he that believeth, yung mga hindi na naniniwala, hindi na bautismuhan, sila ay condemned. Then sa verse 17, and these signs shall follow. Ayan po. Yung mga signs sa mga naniniwala, that time, in my name. In my name shall they cast out devils. Kaninong pangalan ito? Pangalan ni Jesus. So sa pangalan ng Panginoong Hesus, makapagpalaya sila ng mga demons. And then magsalita sila ng bagong dialect. And they shall take up serpents. Pwede nilang daputin yung ahas, at pwede silang uminom ng poison, pero hindi sila mamamatay. So, ganun po yung description sa time na ito, habang ipinapangaral ng mga apostles ang pangalan ng Panginoon at yung pangangaral nila tungkol sa kaharian at yung iba pa. So, sa pangalan ng Panginoon, mayroong kaligtasan din na masumpungan ng mga Israelites. Balik tayo sa Acts 4. Acts chapter 4. Dito sa verse 10. Acts 4, 10 to 12. Be it known unto you all, unto all the people of Israel, that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom ye crucified, whom God raised from the dead, even by him, doth this man stand here before you all. 11. This is the stone which was set an oath of you builders, which is become the head of the corner. Neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men, whereby we must be saved. Ayan. So, sa pangalan ng Panginoon, na kanilang ipinapangaral sa time na ito, mayroong kaligtasan. Kaya sabi sa verse 10, be it known unto all and to all Israel, people of Israel, that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom ye crucified. Sino yung kausap ni Pedro? Yung mga Israelites. Yung mga Israelites kausap ni Pedro. Sabi niya, but by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom ye crucified, whom God raised from the dead. Ipinapangaral ni Apostol Pedro at yung mga apostles yung tungkol kay Kristo na namatay at binuhay ng Diyos. Whom you crucified, yung
inyong pinatay, namatay at binuhay. Okay? Ngayon, mayroong tanong ang mga Israelites dito sa Acts 2. Ano ang dapat daw nilang gagawin? Basahin niyo ang Acts 2:36 to 38. Acts 2:36 to 38. Therefore, let all the house of Israel knows assuredly that God has made this Jesus, whom you crucified, both Lord and Christ. Now when they heard this, they were cut to the heart and said to Peter and the rest of the apostles, Men and brethren, what shall we do? What shall we do? Anong sagot ni Pedro sa 38? Then Peter said to them, Repent, and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Okay. Spirit. So ang mga Israelites ay na-convince, na-convert, napaniwala na yung pinatay nila, yun pala ang matagal nilang inaantay na Mesyas. So nung ipinangaral ni Pedro, yung mga apostles, na yung kanilang pinatay, siya pala yung Mesyas. Kaya, ito yung gusto nilang mangyari. Dito sa 37, sabi niya, ano ang dapat naming gagawin kung para maligtas? Ano ang dapat naming gagawin? Sinabi ni Pedro sa 38, Repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins. So, ganun po yung ipinapangaral ni Pedro doon sa mga Israelites na pumatay sa Mesyas. Marami bang na-convert? Marami nung dumating ang Espiritu, kasi ito ay pangako ng Panginoon sa mga apostles na ang Espiritu ay darating at pag dumating ang Espiritu, siya yung mag-empower sa mga apostles. Ito po, yung mga apostles na magiging effective witnesses, start from Jerusalem, Judea, Samaria, and then to the Gentiles. Bago pa namatay ang Panginoong Hesus, sinabi na niya yun na mayroong darating na Espiritu pag siya'y umakyat. Pag siya po'y umakyat, darating po ang Espiritu at magiging kasama ng mga apostles. Kasi sa time dito po, before His death, ang kasama ng mga apostles in the person of Jesus Christ. Pero nung umalis ang Panginoong Hesus, ang kasama ng mga apostles in the person of the Holy Spirit. Basahin natin yung pangako ng Panginoon sa John 16:7. John 16:7. And then John 16:13 to 14. Para makita nyo na bago namatay ang Panginoong Hesus, nangako na siya. Kasi alam niya na siya'y papatayin. Kaya sinabi niya, pag umalis na ako dito, pag wala na ako dito, siya'y umakyat, mayroong darating. John 16:7. Nevertheless, I tell you the truth. It is to your advantage that I go away. For if I do not go away, the Helper will not come to you. But if I depart, I will send him to you. Ayan. So, he was referring to the Holy Spirit, yung Comforter, na sinasabi niya, kung nandirito pa siya, sabi niya, hindi darating yun. Yung Espiritu hindi darating kung nandirito pa siya. Kaya sabi niya, pag umalis ako, ang mayroong darating sa inyo. At ito po ngayon. At ano ang gagawin pag dumating ang Espiritu sa kanila? 13 to 14. However, when He, the Spirit of truth, has come, He will guide you into all truth, for He will not speak on His own authority. But whatever He hears, He will speak, and He will tell you things to come. Ayan. So yun po yung mangyayari pag darating yung Espiritu, magtuturo, kumbaga ituturo, ipaalala ng Espiritu
kung ano yung sinasabi ng Panginoon during His earthly ministry. Kaya sabi niya, howbeit when He, referring to the Spirit of truth is come, He will guide you. Nakita niyo yung ano ang maging ministry ng Espiritu pag wala na ang Panginoon. Sabi niya sa mga apostles, He will guide you into all truth, for He shall not speak of Himself, but whosoever He shall hear, that shall He speak, and He will show you things to come. Sinabi ng Panginoon before His death, at ito po yung fulfillment. Okay, yun po yung fulfillment. Idagdag pa natin sa 14:26 ng John. 14:26. Isa sa sinabi ng Panginoon sa mga apostles. But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, He shall teach you all things, and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. Yan. So the Comforter, referring to the Holy Ghost, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He shall teach you all things, and bring all things to your remembrance. Ganun po. Kaya nung bumaba ang Espiritu, ang mga apostles ay nagiging effective witnesses po sila. Start from Jerusalem, Judea, Samaria, and then to the uttermost part of the earth. Ang kasama po nila yung Holy Spirit na hindi na si Jesus, kasi dito po sa time na ito si Jesus yung kasama nila, pero nung umakyat siya, nangako siya na ang maging kasama nyo ay ang Espiritu. Ang tanong, marami bang convert? Ang dami po, sa isang araw 3,000. Acts 2:41. Ang daming na-convert po sa time na ito. Nung bumaba ang Espiritu at naging kasama ng mga apostles, Acts 2:41 and then 47. Kung ilan ang na-convert sa isang araw. Then he that gladly received his word were baptized, and the same day there were added unto them about 3,000 souls. About 3,000 souls. And 47. 47, sabi niya sa 47, ay praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily such as shall be saved. Ayan, so 3,000 souls added to the church. So 3,000 souls convert sa isang araw, 3,000 ang na-convert sa ministry ng mga apostles kasama ang Espiritu. Ang daming na-convert daily. 3,000 souls added to the church daily. 3,000. I-times mo yan sa 1 month. So mayroon tayong 30 days times 3,000. Ilan po ang convert in 1 month? 90. I-times mo pa sa 135 days. 165 days, 1 year. 365. 365 days. 1 year. I-times mo yung 3,000. Ang dami, in 1 year lang. Ganon po katindi mga kapatid, nung kasama ng mga apostles ang Espiritu, mas maraming na-convert ikumpara before the death of Christ. Sa time na ito, ang daming na-convert at naalarma po ang buong empire. At hindi po nagustuhan ng Sanhedrin, higher courts that time, ang gusto nilang pigilan yung pagdami ng tagasunod ni Kristo, at doon po lumabas ang pangalang Saul. Para mapigilan yung pagdami, biro mo 3,000 souls daily na convert. So para mapigilan yung pagdami, ay i-persecute, patayin,
parusahan sa pangunguna ni Saul. Basahin natin, Acts 8, 1 to 4, 1 to 3. Sige. 8, 1 to 3. And Saul was consenting unto his death, and at that time there was a great persecutions against the church which was at Jerusalem, and they were all scattered abroad throughout the region of Judea and Samaria, except the apostles. 2. And the both men carried Stephen to his burial, and made great lamentation over him. As for Saul, he made havoc of the church, entering into every house, and hailing men and women, committed them into prison. Yan. So, ano po ang solusyon na napag-desisyonan ng Sanhedrin? I-persecute na lang. Ang ginawa nila men and women. Magbahay-bahay sila. Pag may nakita silang believers, men and women ay parurusahan nila at ikukulong nila. Ganun po katindi. Ay sabi dito sa verse 1, and Saul was consenting unto his death, and at the time there was a great persecution against the church which was in Jerusalem, and they were all scattered abroad throughout the regions of Judea and Samaria, except, nakalabas ba ang apostles? Hindi. Except the apostles, lumabas na yung ibang mga tagasunod, ibang mga converts, pero yung mga apostles hindi lumabas. Okay? Except the apostles, hindi po sila nakalabas sa Jerusalem, and devout men carried Stephen, his burial, and made great lamentations over him. Then 3, Saul, he made havoc of the church, entering into every house, house to house po sila, and hailing men and women, committed them to prison. Ganun po yung ginawa ni Saul. Nagbahay-bahay po sila, at dahilan na scattered ang mga believers, pumunta sa iba't ibang lugar. At ngayon, nung pumunta sa iba't ibang lugar ang mga tagasunod ni Kristo, yung mga convert, sila ba'y nagtuturo? Yes. Basahin niya yung verse 4. Yung 4. Acts 8:4. Nagtuturo din sila. Sige. Therefore, they that were scattered abroad went everywhere preaching the word. Ayan. So, na-scattered niya. Lumabas sila sa Jerusalem, except the apostles. Napigilan ba ang mga followers? Huminto ba sila sa pagtuturo tungkol sa paghahari ng Panginoon? Hindi. Okay? Hindi po. Continue po silang nangangaral. Ngayon, nung napunta sa iba't ibang lugar, nagtayo sila ng mga fellowship center, synagogue. At nalaman ni Saul na mayroon ng synagogue sa Damascus, plano niyang puntahan at i-persecute. Acts 9. Ito po, Acts 9. Acts 9, 1 to 5. Para malaman niyo po kung ano ang nangyari. Natuloy ba yung mission ni Saul? Kasi mission din yung ginawa niya dahil humingi siya ng mission permit. Humingi siya ng permit na patayin, parusahan, ikulong yung mga Kristiyano doon sa Damascus. Mayroon siyang permit. Mayroon siyang permit galing sa higher courts. Sa time na ito, sumbaga mayroon siyang mission order. Mayroon siyang mission. Basahin niyo yung 1 hanggang 5. Natapot si Saulo na sumisilakbo pa ng mga pagbabanta at pagpatay laban sa mga alagad ng Panginoon ay naparoon sa dakilang saserdote. Okay, at humingi sa kanya ng mga sulat sa Damascus sa mga sinagoga upang kung siya ay makasumpong ng sinuman sa mga nasa daan, maging mga lalaki o babae, ay kanya silang madalang gapos sa Jerusalem. At sa kanyang paglalakad ay nangyari na siya ay malapit sa Damasco, at pagdakay, nagliwanag sa palibot niya ang isang ilaw mula sa langit.
At siya'y nasugsog sa lupa at nakarinig ng isang tinig na sa kanya'y nagsasabi, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? At sinabi niya, sino ka baga, Panginoon? At sinabi niya, ako si Jesus na inyong pinag-uusig. Okay. So, malinaw po, natuloy ba siya sa Damascus? Hindi po siya natuloy. Dahil along the way, siya ay na-convert. Siya po ay na-convert. Ang mission sana niya, pumunta doon sa synagogue para i-persecute, parusahan, pahirapan ang mga believers doon. Along the way, si Saul ay na-convert siya. Nagiging believer si Saul na persecutor. At nung siya ay naging believer, ang mission niya hindi na pumatay ng tao. Ang mission niya hindi na pumatay, hindi na siya mag-persecute. Siya po ay naging preacher. Pinalitan yung pangalan niya nung siya na-convert ng Paul. So, ang mission ni Saul, patayin ang mga tagasunod ni Kristo, pero nung pinalitan yung pangalan niya, ang mission niya hindi na. Siya ay naging preacher. Siya ay naging apostle. Okay? So si Pablo ay tinawag na apostle. Dating Saul, pero ngayon po ay apostle. Ngayon, since na siya ay apostle, dapat may mission din siya na tanggapin. Tatanggapin niya mula sa ating Panginoon. Katulad ng mga 12 apostol, may mission silang tinanggap. Mga bago namatay si Kristo, mayroong mission ng mga apostles. Ngayon, kung ang mission ng mga apostles before His crucifixion para sa Israel, at after His resurrection, mayroong mission na ibinigay ang Panginoon sa mga apostles. Dito naman, mission after His ascension. So, ito yung ascension, mayroong ibinigay ang Panginoon na mission after His ascension. Mission ng mga apostles after His resurrection, and then mission ng mga 12 apostles before His crucifixion. Mayroon tatlo. Ito naman na mission na binigay ng Panginoon after Christ's ascension. Ito po, basahin natin yung Acts 20:24. Ito po yung pangatlo, Acts 20:24. Ano po yung tinanggap niya? Ano po yung ibinigay ng Panginoon na mission at ebanghelyo na dapat niyang ipangaral? Datapwat hindi ko minamahal ang aking buhay, nawaring sa akin ay mahalaga. Maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang misteryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus na magpatotoo ng ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. Okay. So, ang tinanggap po niya, sabi niya, I have received of the Lord Jesus to testify the gospel of Christ. So, magkaiba ang tinanggap. Dito, ang tinanggap nilang ipapangaral tungkol sa pag-aari. Dito po iba. Hindi pag-aari ng Panginoon ang tinanggap na mission ni Pablo, kundi yung grace ng Panginoon. Yung grace ng Panginoon ang tinanggap niyang mission. Ano pong nilalaman ng grace na ito? 1 Corinthians 1-4, 15:1-4. 1 Corinthians 15:1-4. Yun po yung laman. Kung ano yung ginawa ni Kristo sa cross, yun po yung ipinapangaral ni Apostol Pablo. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preach unto you, unless you have believed in vain. For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scripture, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scripture. Alright. So, ang ipinapangaral ni Apostle Paul na kanyang tinanggap na mission ay yung Christ's death, burial, and resurrection. Ibig sabihin, yung ginawa na mismo ng Panginoon sa cross, ang kanyang ipinapangaral. Okay? The gospel of the grace of God.
sabihin, yung cross, ang pinaka-emphasis sa pangangaral ni Apostol Pablo. Yung mga 12 apostol, ang emphasis ng kanilang pangangaral ay ang paghahari ni Kristo. Kay Pablo naman, yung ginawa ni Kristo sa cross. Kaya may salvation na mangyayari kung paniniwalaan yung message of the cross. 1 Corinthians 1:18. 1 Corinthians 1:18. 1 Corinthians 1:18. For the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved, it is the power of God. Ayan. Unto salvation. The power of God unto salvation. So, si Apostle Paul, kanyang ipinapangaral ngayon, mismo yung ginawa ni Kristo sa cross. Yun yung tinanggap niya na mensahe. Ang tanong, kung ang 12 apostol ay apostol sa Israel, si Pablo naman ay pinili apostol para sa mga Hintil. Good news na yan para sa atin mga kapatid. Bakit? Ang apostol na pinili ng Panginoon para sa mga Hintil, si Pablo, hindi yung 12. Basahin niyo po yung Romans 11:13 na si Pablo ang apostol ng mga Hintil. Romans 11:13. Sige. Romans 11:13. For I speak to you, Gentiles, inasmuch as I am the apostle of the Gentiles, I magnify my office. Okay. So, Apostle Paul ang pinili ng Panginoon na magiging apostle ng mga Gentiles. Idagdag pa natin yung 1 Timothy 2:7 na hindi lang siya basta-basta apostle, siya din ay isang preacher. Okay? 1 Timothy 2:7. Whereunto I am ordained a preacher and apostle. I speak the truth in Christ and lie not. A teacher of Gentile. the Gentiles. Then sa 2 Timothy 1:11. 2 Timothy 1:11. Timothy 1:11, whereunto I am appointed a preacher, an apostle, and a teacher of the Gentile. Ang ganda, no? Dito, more on nakafocus sa Israel. More on nakafocus sa Israel, 12 apostles for the 12 tribes. Dito, Israel pa rin ang pinaka-priority. Kasi last ang Hintil. So, pupunta nga sila sa lahat ng bansa, pero priority pa rin Israel. Pero nung tinanggihan ng Israel yung offer ng Panginoon, ang programa ng Panginoon sa kanila ay nag-stop. Kaya, ang kaligtasan ngayon nasa Gentiles. Bakit? Tinanggihan nila yung offer. Kaya, sa Acts 28, salvation nasa Hintil. Salvation of God, makibasa. Acts 28:28. Be it known therefore unto you that the salvation of God is sent unto the Gentiles, and that they will perish. Ganun po ang nangyari mga kapatid. Kaya pala, pinili itong persecutor na maging apostol para sa mga Gentiles dahil tinanggihan ng Israel yung offer. Ang nangyari po after Acts 28, salvation is sent unto the Gentiles. Apostle natin si Apostle Paul. Kaya ang programa ngayon, more on, nakafocus sa mga Gentiles. Hindi katulad noon na nakafocus sa Israel before the days of Christ, Israel. After His resurrection, nakafocus pa rin sa Israel. Tinanggihan nila yung offer hanggang nag-open ang Panginoon ng bagong programa sa pamagitan ng grace program na pinagkatiwala kay Pablo at siya'y pinili para maging apostol ng mga Hintil. Idagdag po natin yung Ephesians na sa kanya ipinagkatiwala ang programa nito. Chapter 3, 1-3. Ephesians chapter 2:1-3. For this cause I call the prisoner of Jesus Christ for you Gentiles. If ye have heard to the dispensation of the grace of God, which is given me
to you why. How that by the revelation he made known unto me the mystery. Ayan. So kay Apostle Paul, inireveal yung mystery program, the dispensation of the grace of God. Kaya, nandito po yung mission natin mga kapatid. Wala dito, mas lalong wala dito. Ang mission po natin, nung inireveal ng Panginoon kay Pablo, ang mission natin ay tayo po steward sa dispensation of grace. Ay sa binasa natin kanina, dapat faithful steward po tayo na ipangaral ang gospel of grace. Kasi kung kingdom ang ipapangaral mo, hindi ka faithful. Pag sinasabing faithful, kung ano yung tinanggap mo, ano yung ipinagkatiwala sa iyo, yun ang ipapangaral. Okay? So, ayon sa 2 Corinthians, dito po malaman na mayroon tayong mission. 2 Corinthians 5. We start reading 18 to 20. Ano po ang message natin? And all things are of God, who hath reconciled us to himself by Jesus Christ, and hath given to us the ministry of reconciliation. So, meron tayong given unto us the ministry of reconciliation. So, message of reconciliation. Tuloy natin. Anong tawag sa atin habang ipinapangaral natin ito? Sige. Hanggang 20 yan. To wit that God was in Christ, reconciling the world unto himself, not imputing their trespasses unto them, and hath committed unto the word of reconciliation. 20. Now then, we are ambassadors Ayan. of Christ, as to God did beseech you by us. We pray you in Christ instead, be ye reconciled to God. So, dito po yung mission natin. Wala dito sa Matthew 28:19, wala sa Matthew 10:5-8. Ang mission po natin nandito. We are ambassadors. Committed. We are committed to do ito po. The mission. Then, idagdag po natin yung yung 2 Timothy chapter 4. Ito na, 1 to 5, para dito natin malalaman na tayo ay kasama sa programang ito. Okay, kasama sa programang ito, hindi po tayo dito kasama dahil nagkaroon lang tayo ng mission, part sa mission ng Panginoon nung nag-open siya ng panibagong programa na iba sa programa doon sa mga Israel. So mayroong new program ang Panginoon, ipinagkatiwala niya kay Apostle Paul na kung saan tayo ay bahagi. Okay? Pakibasa yung 2 Timothy 4:1-5. I charge thee therefore before God and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead of his appearing and his kingdom. Preach the word, be instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort with all long-suffering and doctrine. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lust shall they heap to themselves teachers, having itching ears. Hanggang? And they shall turn away their ears from their truth, and shall be turned unto fables. But what's thou in all things, endure affliction, do the work of evangelist, make for proof of thy ministry. Okay, so dito po, ulitin ko yung mission natin. Nandito po. We're created to do good works. After na tayo naligtas, after nung tayo naniniwala sa message of the grace of God, the gospel of the grace, the preaching of the cross, tayo po ay saved. Ang tawag sa mga saved ay body of Christ. So ang tawag sa mga believers ngayon na naniniwala sa gospel of grace ay tinatawag body of Christ at ang direction sa heaven. Kasi ang Israelites pinangakuan ng Panginoon dito sa earth. Pero yung mga believers here, under this time, ang pangako ay sa heaven. Yung citizenship sa heaven, yung mga believers ngayon, ayon sa Philippians 3:20. Philippians
3:20. Philippians 3:20. Sabi niya, for our conversation is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ. Okay, so conversation or citizenship natin ay sa heaven. At ito po ay mangyayari sa pamagitan ng rapture or caught up. So, ang naantay natin yung rapture or caught up, lahat ng mga believers in this present time pupunta sa heaven at maninirahan forever. Then, ang programa ng Panginoon sa Israel na hindi natapos, na siya'y maghahari, ay matutuloy po yan, matutupad po yan dahil babalik siya for the second time. Kaya mayroong second coming. Babalik siya mismo at syempre, ang kanyang focus pa rin sa Israel. Paghahari siya sa Israel, 1,000 years and forever. So, ganun po yung program ng Panginoon. So, ang mission natin is nandito. Kailangan maging malinaw sa atin na mayroon tayong mission. Ang mission natin, ipapangaral ito, yung Gospel of the Grace of God. Ang mission natin bilang representative, Christ representative, yung ginawa ng Panginoon mismo dito sa cross, hindi po yung dito bago siya namatay, hindi po yung dito sa time ng mga apostles before Apostle Paul, kasi ang ikinomision yung mga 12 apostles, dito po tayo nagiging part sa programa nung tumawag ang Panginoon ng isang apostol na maging apostol sa ating mga inter. So ulitin ko po, mayroong tatlong mission. Commission before Christ's crucifixion. Yun yung una. And then, commission after Christ's resurrection. Pangalawa. And then, i-commission after Christ's ascension. Pangatlo. Dito po tayo sa pangatlong commission. Ang tawag po dito is Grace Commission. Grace Commission. Grace Commission. Dito po ay Kingdom Commission. Kasi more on, ipinapangaral nila ang paghahari ng Panginoon dito sa lupa. Kingdom Commission. Dito na may Grace Commission. Okay? So, sana naunawaan niyo po yung tatlong bagay na gusto kong i-introduce sa inyo. Nandun po tayo under po tayo sa Grace Mission, Grace Commission, hindi Kingdom Commission. Okay? So, sige, baka may tanong kayo, mayroon tayong time. Tanong ko, Pastor. Sige. Hindi ko yata narinig kanina. Bakit nangyari yung ascension? Yun yung sinabi ng Panginoon. Di ba nag-resurrect siya? Yes. At nangako siya na siya yung umakyat ayon sa John 16:7. At nakita nilang umakyat ang Panginoon. Basahin niyo po sa Acts 1. Acts 1:11 na ang Panginoon ay nakita nilang umakyat. Siyempre, in fulfillment yan sa propesya. Kasi pag hindi siya umakyat, magiging mali yung John 16:7. Okay? Kailangan niyang umakyat. At yan po na-fulfill sa Acts 1:11. Pakibasa. Acts 1:11. Which also said, Ye men of Galilee, why stand ye gazing up into heaven? This same Jesus, which I taken up from you into heaven, shall so come in like manner as Kasi propesya yun. Go into heaven. Okay, propesya kasi yun. At saka, kung mag-stay siya dito, hindi darating yung Espiritu. Kasi sabi niya, kung nandito ako, hindi ito darating. Kung hindi umakyat ang Panginoon, hindi siya nag-ascend. O di wala din ito. Magiging mali na yung sinasabi niya. Nakuha niyo? Okay. Meron pa? Sige. Actually, ang dami pa natin dapat alamin, pero ito inunti-unti lang natin para maging mas maunawaan natin dahan-dahan ang Bible. Ang sabi niyo kanina pa ay yung mga believers ngayon ay mga body of Christ. Yes? Okay? So, tapos ang sabi niyo, yung mga body of Christ ay mayroon pong good works. Ano-ano po yung mga good works na? Okay. Actually, yung ginagawa natin, good works na ito eh. Example ng good works.
Yung una, study. Ayon sa 2 Timothy 2:15. Yung singing. Good works din yung singing. Sa Colossians chapter 3:15 to 16. Praying. Good works din yan. Praying. Mayroon doon sa Ephesians chapter 6:18. Yung giving. Giving ay part ng good works sa 1 Corinthians chapter 9. Ano yung giving? Sa chapter first ba yun or second? Tignan natin yung giving. O, 2 Corinthians chapter ayan, 2 Corinthians 9. Ayan. Chapter 9, 6 to 7. So, 2 Corinthians ito. But this is I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposed in his heart, so let him give not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful So, giver. marami actually, yung preaching, yung ginagawa natin, do the works of an evangelist, preach the word in season, out of season, mga good work yan. Yung ginagawa natin, itong gathering is part ng good works. Pero, itong patunay, ginagawa natin bilang body of Christ. Yung pastor, yung tuwing linggo na ating pagpuri. Yes, good works pa rin yan. Okay, itong ginagawa natin is good works. Bakit? Nandito nangyayari itong mga to. Study, lahat. Kung yung yung minsan ay mayroon pong pang-absent sa good works na yan. Ano ang mangyayari kung minsan ay mag-absent? Wala namang din eh. Pero ang lang doon, yung ginagawa natin is for spiritual growth, equipping. Spiritual growth. Okay? Makikita po ang spiritual gift doon. Kasi, bakit natin ito ginagawa? Dahil gusto natin more, hindi naman apektado yung salvation na wala ka. Okay? Kasi ang salvation ay work ng Panginoon. Ang affected lang, yung mayroong proseso, yung paglabo. Parang hindi lumalago yung spiritual gift mo kapag mayroon po tayo hindi nagagawa dyan. Hindi po mayroong talagang mayroong tinatawag na kaya kasi Apostle Paul nag-describe sa baby Christian. Okay. Immature Christian. So, ano ba ang goal natin? Maging matured. Paano? Ganito ang ginagawa natin. Every Sunday, mag-invite kayo ng gusto nyo bilang para makapakinig din sila, paano ka mag-grow, paano ka makapag-share. Kasi mission naman natin din na ma-share din, di ba? Yung salita ng Panginoon, yung message of salvation, dapat ma-share din natin. So, meron tayong dapat gagawin bilang ambassador. Ano po yung mga iba na nag-ibanghilyo ng repent and be baptized for remission of sins now? Ngayon. Sa ngayon, actually, ang gospel ngayon is ito. Okay. Hindi po repent and be baptized. Kasi dito, yun yung gospel dito. Before the death of Christ, si John the Baptist, sa Matthew 3, yun yung message. Pero ang pinagsabi niya ito, sinabihan ng mga Israel, repent and baptize. Dito po, walang ganon na message. Okay? Ang ipapangaral dito para maligtas ang tao, yung work ni Christ. Okay? Hindi yung dito. Kaya kailangan nating malaman, ano bang mission natin? Yung mission ba natin yung before the death of Christ? Or mission ba natin after the resurrection of Christ? Or ang mission natin after His ascension? So, ibig Kaya sabihin, kailangan natin malaman na saan ba tayo dyan mag-perform. Dito, after His resurrection, or yung siya yet ascend. Dito tayo. so ibig sabihin pas, kapag ngayon po ay ang ating paniniwalaan, repent and be baptized, hindi po tayo ligtas. Hindi kasi wala namang gospel doon. Ang gospel nandito.
hindi po guarantee na nag-repent ka, nagpabautismo, ikaw ay ligtas. Siguro, kung sa time na ito, wala pa ang programang ito, pwede yon. Kaso lang, ang gospel na yon is the gospel of the grace of God. Ang salvation dito, work ng Panginoon. Dito, ang tao yung mag-work para maligtas. Sa time na ito, ang salvation ay ginawa ng Panginoon para ang tao ay maligtas, maniwala. Dito, gagawin nila tao yung mag-perform para ang tao ay maligtas sa time na ito. Okay? Kaya, ang gospel dito, i-gospel without the cross. A gospel without the cross, ito po yan. Yung tungkol sa pag-aari. Hindi in-emphasize yung cross. A gospel with the presentation of the cross, the gospel of grace. At salvation natin ay totally by the grace of God. Okay? Hindi po yung tayo ang nag-perform para maligtas. Okay po. Yung ligtas ngayon, ang sabi niyo po kanina, ay put up sa heaven sila lahat. Ngayon po, yung mga naligtas sa panahon ni Jesus Christ, panahon ni Noah, Abraham, saan sila pupunta naman? Ayan. Pagbabalik ang Panginoon, dito na sila. Kasi yun yung pangako. Noon pa man, yun na yung pangako nila na ang Panginoon ay mag-aari sa kanila dito sa lupa. Kaya babalik ang Panginoon to fulfill that prophecy. Sa mismong Israel. Sa Jerusalem. Kasi yun yung pangako. Sa Jerusalem. Yes. Mag-aari po doon ng 1,000 years. Yes, and forever na yun. Ayan. So, dalawang pupuntahan ng mga believers. Yes, heaven for the body of Christ, and then sa earth for the kingdom believers. Kaya sa Revelation, God created new heaven, intended for the body of Christ. God created new earth, new Jerusalem, intended for the kingdom believers. Kaya God created new heaven for the body of Christ, new earth and new Jerusalem for the kingdom believers, earthly people. Okay, kaya dalawa. Pastor, para dun maging, di ba, sa mga ano lang, mga hindi pa body of Christ, parang ganun. Bago ka maging body of Christ, kailangan Believer dito. Oo, yung sa Tama. message of the cross. Yes. Dapat ito yan. Paano, basta believe ka lang sa message of the cross. Basta maniniwala sa message, paniniwalaan yung si Kristo ay namatay, inilibing at nabuhay. Pero mga kasalanan mo, hindi mo na kailangan i-repent, parang ganun. Automatic na yan na kasi ang tao pag naniniwala, siya po ay nilinis na sa blood ng Panginoon. Sorry. Hindi ikaw mismo yung lumapit na sasabihin mo ganito yung ginagawa. Hindi. Dapat i-acknowledge mo yung ginawa ng Panginoon. Hindi yung sa'yo. Okay? Hindi yung ikaw. Ang i-acknowledge mo, ang ginawa ng Panginoon, ang purpose ng ginawa niya para for the remission of sin. Kaya nga, pakibasa yung Colossians 1:14 sa Tagalog. Colossians 1:14. In whom we have redemption through His blood. Through His blood. Even the forgiveness of sin. So, ang forgiveness nangyari po, yung kapatawaran ng kasalanan natin ay sa pamamagitan ng blood ni Christ. Okay, so repentance happen. Actually, repentance is change of mind. Hindi yung sisi ha. Mali na definition yung repentance sa pagsisisi. Okay? Ang repentance is change of mind. Ibig sabihin, kumbaga, ginagawa ka natin everyday, nag-change of mind tayo eh. Diba? So, change of mind. Repentance ay change of mind. Hindi yung definition ng iba na pagsisisi. Remorse yun eh. Iba yung remorse sa change of mind. Okay? So, repentance ay na-experience natin kasi ang salitang repentance ay change of mind galing sa original word na metanoia. Change of mind. Tapos sa Romans 12:2. Tignan niyo sa Romans 12:2. Nandun po yung change of mind.
Pakibasa po, yun yung sample ng repentance, change of mind. Romans 12:2. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the Yan, transform by the renewing. Repentance yun. Okay? Yun, ginagawa natin yan. Minsan pa nga yung iba, pag Sunday, nag-change of mind ka. Pupunta ba ako sa church o hindi? Change of mind, repentance na, change of mind. Okay? Iba yung remorse. Magkaiba yun. Meron pa? Okay, meron pa ba? Sige. Yung sinasabi natin Holy Spirit, paano ba magkaiba yun sa Holy Ghost? Kasi yung... Parehas lang yun. Parehas din lang. Parehas lang. Holy Ghost and Holy Spirit parehas. Kasi yung mga, may mga dito na sinasabi na nila, Holy Ghost, pero oneness lang yun. Ayun mga term na lang mga, term na lang yung mga theologian. Theological term. Pero sa Bible kasi, Holy Ghost and Holy Spirit, ito, bigyan ko ng sample ha. Sa John 15:26. Kumbaga interchange. John 15:26. Oh. But when the Comforter is come, whom I will send unto you from the Father, even the Spirit of truth. Okay, the Spirit ang ginamit. Punta ka sa John 14:26. Kung Spirit bang ginamit? John 26. Na. John 14:26. But the Comforter, it is the Holy Oh, Ghost. diba? Kaya kanina, the Comforter is Spirit. Pero dito, the Comforter ay Holy Ghost. Parehas. Okay? Hindi yan magkaiba. Nakuha niyo po? Parehas lang po yun. Spirit and Holy Ghost, parehas. Iisa lang po ang ibig sabihin mo. Okay? Sa ngayon po, dahil ang ating mundo ay dito po naghahari ang prince of the world, si Satan. Kung minsan, kahit ang Pilipos na po tayo, nakagawa po tayo ng kasalanan. Ngayon po, kung nakagawa tayo ng kasalanan, kailangan pa bang humingi ng kapatawaran? Lord, patawarin niyo po ako. O di kaya, ano pa mas maganda na word? Lord, salamat po sa ginawa niyo sa cross. Salamat sa kapatawaran na lang kaysa kung hingin. Kasi, tapos na kasing ginawa ng Panginoon. Tapos na. Tapos na. So, salamat sa, kahit sabihin mo, kahit ganito ang nangyari, dahil mostly kasi nangyari yan dahil nasa flesh pa tayo may mga ganun. Basta unintentional. So, acknowledge kayo nga sa Romans 12 kanina, renewing, mayroon tayong, everyday tayo mayroon tinatawag renewing of our mind. Doon sa Romans 12 di ba? So, kung ganun po ang nangyayari, ang isang work ng Espiritu is binabago daily yung ating kaisipan. Binabago. So, acknowledge, salamat sa kapatawaran. Kasi powerful pa rin yung work ni Christ sa cross hanggang ngayon. Okay, hindi hinihingi, kundi magpasalamat ka sa kanyang ginawa mismo sa cross. Kasi hindi mo naman hinihingi yun, dahil ang Panginoon, ginawa ninyo. Salamat sa kapatawaran. Okay? At kung mali, huwag na gawin kasi hindi pwede yan. Anong sabi doon sa Titus 2:13? Makibasa. 2:12. Ano ba ang katuruan? Kailangan ba tayo gumawa ng kasalanan? Hindi. 2:12. Yeah. Teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. So kung maaari, huwag gumawa ng mali. Okay? Huwag gumawa ng mali. Para hindi sasabing, di ba rin, pinatawad na ako ng Panginoon, okay lang, hindi pwede yan. Tayo ay niligtas by His grace, pero hindi ibig sabihin, magpapatuloy sa paggawa ng mali. Romans 6:1 and 2. Romans 6:1 and 2. Romans 6:1-2.
What shall we see there? Shall we continue in sin? The grace may abound. God forbid. God forbid. Hindi pwede. Magpapatuloy ba tayo paggawa ng mali dahil niligtas tayo sa biyaya ng Panginoon? Hindi. Kaya nga may mga pag-aaral tayo, di ba? Para lumago ang bawat isa spiritually, para ma-equip ang bawat isa at maiwasan ang paggawa ng mali. Okay? Meron pa? So, sa susunod sana, makapandito sila para mapakinggan ito. So, napakaganda po. Salamat, Pastor, sa presentation. Napakaganda po ang presentation. Paliwanag po. Dahil lahat po ng inyong binitawan ay nasa Biblia. Mapabasa lahat sa Biblia. Kung naniwala po tayo sa Biblia, dapat paniwalaan na rin natin ang presente ng ating pastor sa ngayon. So, totoo po. Napaka-totoo yung kanyang sinabi. Okay? So, every 5th Sunday, titungkal may sa kumakanya tayo mga dito kada 5th Sunday, ipaaralan kanya yung agawis kuma. Tinamburwan ngawisin tayo, nagigitagandang kanya tayo, kapsat tayo. Tapno tigas ta, bigay pamangkin tayo. Tapno tigas ta, mamanda, ikuskusto, nga nangyari dito Biblia, manipod kini Adan, aging ganati end of the world. Ayan. Yung drawing po natin, yan, dyan. Hanggang end of the world. Okay? So, yun lang po siguro. At sana, naintindihan natin may ito at ipanalangin po natin na sana ay magawa po natin yung ginawa ni Apostol Pablo na ibahagi ang kaligtasan. Una, di ba sa mga apostol, ang una sa Jerusalem kasi mga Israel sila. So, una na ating pagsabihan naman ay ang ating pamilya at mga kamag-anak. So, yun lang po siguro. Okay, so huwag natin patagalin. Okay? Tawagin na natin ang ating closing prayer and then ipag-pray po yung ating ulam. Daya tayo sa tayo. Wala po, mami na sa langit, Lord, nagadayaw kayo, katagyaman kami, Lord, naamuan ni malan nga sa uyo, nga manipot iti Biblia ako, kat amunin nga takkel nga makadulog ako, dati iti pinasbiyag ni. Kastamad ako, iti biyag ni Pastor Rex, tulungan ka di ako, so da mag-asawa. No, ato pa, iti mission da ako, da kayo, timangdat ki kalakasan. Physical, Lord, aglalo ti spiritual, nga amumi nga, kaya ito'y tiyatakyan ti kaaway ako. Kaya ito'y napiksa ti pamati na, ng awan ti mabalinan ka ako. At tininulong pa ni nga, mangikasararag ako, kaya ito'y nga kaaway, Lord. At yaman kami ti pinaimpag mo. Kastamad iti grasya, Lord. Petisyon na mga po, talo makatulong, iti spiritual, emotional na panagbiag ni ako. Pati mo ti physical na panagbiag ni. Yaman kami ti pinaimpag mo. At dapat itawad mi through Jesus Christ our Lord. Amen.